Hello po, good evening. Magandang gabi po sa bawat isa. Ah, nag in inaanino ko kung sinong nandito sa Zoom. Hello, Ate Dolor, at saka si kasama ko po dito sa Zoom, si Pastora Miden. Hello po, kabay-kabay po na tayong diyan. Hello. Hello po, si Ate iPhone. At muli po ang pagbati po sa bawat isa ng isang mapagpalang gabi po. Wina-welcome po namin kayo, yung mga kasama po namin dyan nagaling pang ibang o mga nasa ibang bansa po pero nanonood po nitong ating live. Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon at welcome ko din po yung mga kapatid po natin na nandito lang naman sa Pilipinas. Kahit saan man po kayo naroon ngayon, nagbabiyahe man po kayo, si Chairman Romy nagbabiyahe ngayon, yung mga kapatid po natin na nasa trabaho pa pero nanonood na po ng ating prayer and fasting. Magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At ngayon po ay isa na naman pong gabi na pananalangin at idudulog po natin sa ating Panginoon ng ating mga kahilingan, ang ating mga pasasalamat. At mangyayari lamang po na ngayon ay i-comment niyo na po dyan sa ating comment box sa ating pong Facebook Live yung inyo pong mga prayer requests, yung inyo pong mga praise items at namaya-maya lamang po ay atin na po iyang ipapanalangin ng sabay-sabay. Ngayon po ay dahil po tatatlo kami dito sa Zoom, ay gusto ko pong tanungin yung aking dalawang magandang kasama. Dahil po katatapos lang ho natin yung 21 days prayer and fasting. Ano ho? So, parang fresh na fresh pa, February pa lang ngayon. So, ano po yung promise ng Lord na parang pinaka-favorite nyo or siguro pwede rin po na ano yung answered prayer na tinugunan ng Lord? Kung it's either po ano yung favorite nyo na promise ng Lord na talagang pinangahawakan nyo nang marinig nyo yon or ano yung kung pwede din po na i-share nyo, ano yung tinugunan ng Lord dun sa inyo pong mga prayer. Sige po, unahin ko po na si Ate Dolor. Yung I will give you rest. Alam naman natin, hindi naman tayo excused o no accepted sa mga pagsubok sa buhay, pero makakayak tayo ng kapayapaan, kapayapaan isa na. Kasi may mga bagay natin kayang gawin, pero kayang-kaya posible. Amen, amen. Hindi ko po alam kung sa akin lang po ba si Ate Dolor napuputol or pero ayun, narinig naman po siguro natin yung sinabi ni Ate Dolor, ano ho, talagang ang Panginoon ho ang nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Amen po. At ako po muna bago po si Pastora kasi pangmalakasan po si Pastora, diretso na po sa opening prayer. Ako rin po yung ah, isa sa favorite ko po na promise ng Lord na narinig ko noong prayer Tuesday ay yung I will meet your needs and I will give you peace. Isa pong patutuo ko na talagang lagi kong sinishare din sa iba. Sabi ko po, sa tinagal ko po dito sa sa Taytay, may mga panahon na parang kinakapos pero praise the Lord, hindi nawawalan. Kaya purihin po ang Panginoon. At ngayon po si Pastora Miden, tatawagan ko po para i-share naman po ano po yung promise ng Lord na pinanghahawakan niya at diretso na po ng opening prayer. Thank you po. Okay, God is good. Sa dinami-dami, syempre ang i-concentrate ko ay yung sharing ko nung last day, the 21st day. Yun po yung tinatawag na Aaronic blessing or in other words, yung ultimate, yung pinaka-ultimatum na blessing ng Lord. He has ito yung promises niya ng to bless us, to 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 be with us, His presence, and to provide for us. So gusto kong ulitin po yung verse na iyon mula sa Deuteronomy 6:24 to 26. The Lord bless you and keep you. Ayan, promise na tumataginting. Next, the Lord make His face shine on you and be gracious to you. Next, the Lord turn His face toward you and give you
peace. Amen. God is good. Ito yung ultimatum na pangako ng Diyos para sa atin at ito'y tinatanggap ng bawat isa. Kaya God is good. Sinamahan niya tayo during the 21 days prayer and fasting and until this time. Hinihiling ko po ang bawat isa na mag-concentrate po para sa prayer natin. Idudulog natin ang ating gabi na ito sa Panginoon. Ama, salamat sa iyong katapatan at sa mga pangako na ibinigay mo po sa amin. Ganon din po sa mga katugunan ng panalangin ng bawat isa. Hindi lang po noong January, but day by day, every day sa aming buhay, tapat ka po at tinutugon mo ang mga dalangin ng iyong mga anak. Ngayong gabi po, sa pagtitipon namin na ito na online, salamat sa presensya mo po. At dinadalangin namin na sa iyong presensya, pakalinisin mo po ang aming puso at buksan ang aming isipan upang ang bawat panalangin ay maging kalugod-lugod po sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami, O Holy Spirit, at nawa ang aming pagtitipon ay magbigay ng kalakasan, encouragement, sa bawat isa. Salamat rin po sa pangako mo sa Deuteronomy 28:1. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Ito po yung panghahawakan namin rin ngayong gabi as it will be shared later. Salamat po and continue to be with us. In Jesus' name, Amen. Amen po. Maraming salamat po, Pastora. At ngayon po ay samahan niyo po tayo, ang ating worship leading team, para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ang sabi po doon sa Salmo 75, talatang 2 o talatang 2, tayo'y magsiharap sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kaniya na may mga pag-aawitan. Patuloy po nating purihin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aawitan at pangungunahan po tayo ng ating worship leading team. Down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you.
Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Amen. Maraming salamat po sa ating worship leading team. Ngayon po ay sama-sama po natin ipanalangin ang ating gabi po na ito. Pwede pong pa-postpone ang ating slide. Thank you po. Okay, thank you po, Ate Amor. Okay, so ngayon po ipanalangin po natin ang prayer focus po natin for tonight ay ang 70th anniversary po ng ating church. Panalangin po natin sabay-sabay ang ating pong committee na magkaroon po ng wisdom. Ito pong nasa screen natin. So, ibigyan ko po kayo ng kaunting sandali para ipanalangin po ito and then later po ay papanalangin po natin. Papanalangin ko po na kasama kayo. Salamat Panginoon sa katapatan mo sa TNCC, O Lord. Salamat sa darating po na 70th anniversary ng iglesia na ito na pinagkatiwala mo. Dalangin ko Panginoon na bigyan niyo nga po, O Lord, ng pagkakaisa ang aming mga community, O Lord. Ito yung manguna sa kanila sa mga pagpaplano, Panginoon. Lahat ng kanilang gagawin ay ikaw ang magbuklod sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kaayusan, Panginoon, magawa yung mga dapat magawa, maplano ng maayos yung mga dapat planuhin, Panginoon. At ang dalangin din po namin ay patuloy na ikaw yung Diyos na pangako mo naman, Panginoon, na kakatagpuin mo, Panginoon, na pangangailangan ng bawat isa. Kaya tinataas din po namin, Panginoon, ang pangangailangan ng TMCC, O Lord, ngayong sa anniversary ay ah, dinadalangin po namin na ma-meet po nawa yung kailangan na budget para dito at dalangin din po namin na sa pagse-celebrate, Panginoon, ng anibersaryo na ito, patuloy na ikaw yung maitaas, patuloy na ikaw yung mag-glorify, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa iglesia na ito, O God, at hindi ang kung sino man, Panginoon, hindi ang PMCC o hindi ang pastor, kung hindi ikaw, Panginoon, para sa iyo ang selebrasyon na ito at ang lahat ng ito ay para mabigyan ka ng kapurihan, O Lord. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Ikaw yung Diyos na tutugan, Panginoon, sa pangangailangan ng iglesia na ito at ito po ay pinangahawakan namin ng may pananampalataya. In Jesus' name. Amen. Amen. At ngayon po ay
i-ready po natin ang ating mga sarili para po sa mensahe ng Panginoon. At ang mensahera po natin ngayon ay kilalang-kilala niyo na ho. Ang sabi ho ng iba ay siya ay may pagka-strikta. Ayan. Ang sabi naman ho ng iba ay siya ay ano, may mga iba siyempre may mga iba't iba po tayong mga pag nakita ho natin siya ay mayroon tayong mga first impression sa kanya. Pero siya po ay mapagmahal na leader ng kababaihan at kita naman po natin lalo ng mga kababaihan yan. At siyempre mapagmahal na nanay kay si Karaya at kay Pastor Glenn. Welcome po natin sa kalagitnaan si Pastor Ramiden Cruz. At sandali nating aralin ang turo ng salita ng Diyos. Meron po akong isang tanong. Meron ka bang kilala na kahit ang baho-baho o kaya madungis at madumi po talaga, tapos kahit merong ilog dyan o kaya waterfalls o dagat o shower room na pwedeng paliguan, ay ayaw pa rin maligo? Parang ganito ang marami sa mga Israelita noon. Kahit malinaw na may tubig na panlinis na ibinibigay ng Diyos. So ito yung mga handog na gagawin nila para sila ay muling malinis at mapatawad. Tumatanggi pa rin sila. Hindi dahil walang alam, kundi dahil ayaw po talagang sumunod. Basahin po natin mula sa Numbers 19 verses 12 to 13. Ito po ang sinasabi. They must purify themselves with the water on the third day and on the seventh day. Then they will be clean. Take note po yung word na they must, kailangan. But if they do not purify themselves, they defile the Lord's tabernacle. They must be cut off from Israel. Makikita natin dito na ang paglilinis ay hindi optional. Kung tatanggi, hindi lang sila mananatiling marumi. Madudungisan pa nila ang tabernakulo ng Diyos. Bakit nga po ba? Why refuse to be cleansed? Bakit tumatanggi na magpalinis? Ito po yung mga ilan sa observation as I read the text. Una po ay, it's not about ignorance, but defiance. Hindi dahil sa ignorante, kundi sadyang ayaw lang talaga na sumunod. The instructions were clear. Detalyado ang Diyos kapag nag-i-instruct. Kaya refusal wasn't because they don't know, hindi dahil hindi nila alam, but because they chose not to obey. Number 2 po ay yung rebellion of the heart. Ayaw pasakop sa God-ordained authority. History shows Israel's grumbling resistance, daming complaints. Yes, we have these rituals. Rituals for outward signs. But the heart posture determines obedience. Ano po yung nilalaman ng puso mo or ano yung espiritualidad ng puso mo, ano yung kalagayan ng puso mo. Yun po yung nagdidetermine na mas malalim kung tayo ay sumusunod o hindi. Sa mga tunay na Kristiyano na naghandog na ng buhay sa Panginoon at kinikilala ang pagpapakumbaba before God, wala po sanang civil na salita. Civil lang kami, nagkikita pero civil lang kami. Dahil ito ay pakitang tao lamang. Pag titignan natin, pakitang tao lamang yung term na civil. Ibig sabihin, dahil pakitang tao, walang totoong pagpapatawad, walang totoong pagpapakumbaba. Kung nagpatawad, magpatawad, maging sweet, maging loving, and yung genuine ba? Kung hindi,
at civil lang ang sasabihin, ang ating puso ay corrupted pa rin at rebellious pa rin po. Ang resulta, nadadamay, hindi lamang ang iglesia, kundi ang community. Kapag may sinabi ang Diyos, seryoso po siya. So what's our lesson for today? Imbis na mag-complain, mas tama po na mag-pray. Dahil kapag tayo po ay nagko-complain over something else, over matters about God, dinidrain po nito ang ating pananampalataya. Saka kukomplain natin, nauupos na pala yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pero, imbis na mag-complain, mas tama nang mag-pray. Yung prayer po, china-channel tayo, dinudugtong tayo. Yung frustrations natin sa buhay, sa kapwa natin, o kung kanino man, nadidevelop ito into trust. Ano? Complaining drains faith, but prayer channels frustration into trust. Ipanalangin natin. Manalangin tayo. Nakakalakas ito ng pananampalataya at nagbibigay puwang sa pagtitiwala na may magagawa ang ating Diyos. Imbis na mag-criticize ng leader, mag-alok o mag-offer tayo ng help. God calls us to build up, not to tear down. Iwasan ang kampi-kampihan laban sa God-given leaders. Ito po ay nakakatakot. Warning po ito. Rebellion invites judgment. If you remember, sa number 16, lahat ng sumunod kay Korah, nilamon sila ng lupa. Learn that obedience means cleansing. God's solutions often require humility. Pagpapakumbaba po talaga. Una na entrada para ang corruption of the heart and rebellion of the heart. Yung ayaw maligo. Una po, pagpapakumbaba. Refusal is not ignorance, but resistance to surrender. Mas madaling maligo kaysa magpabango ng maraming perfume kasi aalingasaw yan. Aalingasaw ang kabahuan ng rebellion. Balik tayo sa tanong. May kilala ka ba na ganon? Ayaw pa ring maligo kahit andyan na yung paliguan? Sa espiritual na buhay kung meron, ibig sabihin, may kakulangan, may problema sa espiritualidad ang isang tao kapag ganon. Kailangan ng taong iyan ang tulong ng Panginoon. At ang unang hakbang muli ay pagpapakumbaba para makasunod sa utos. Let us receive cleansing and enjoy fellowship with God and others. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng paglilinis at pagsunod. Linisin mo po ang aming mga puso, mga isipan, at alisin ang anumang rebelyon o pag-aalinlangan. At turuan mo po kaming lumakad ng may kababaang loob. Naway maging mabangong handog ang aming buhay sa harap mo at makita ng aming komunidad ang iyong katarungan, awa at kababaang loob sa aming pamumuhay. Marami po kaming pagkukulang pero nais po namin na linisan mo po kami. Again, a sweet aroma offered unto you, nawa ang buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ramjen, sa mensahe po na ipinadala sa inyo.
pamagitan ninyo at Panginoon. Ang sabi po doon, konting recap lang po tayo, ano ho, ang ang paglilinis po ay hindi optional, kaya dapat po tayo naliligo, hindi po dahil mabaho na, kundi dapat po naglilinis. So, hindi po ang paglilinis po ay hindi optional. Tapos, imbis po na puro tayo complain na complain, ng mga tao po, mga Pinoy, ang hilig-hilig mag-complain, may mga Kristiyano din ho na ganito, puro complain, imbis na mag-pray, puro complain. Puro complain sa leader, sa nakikita sa church, imbis na ipag-pray. So, dapat po ay ipag-pray natin, ano po, imbis na tayo ay puro reklamo. Ayun po at maraming salamat pong muli. Ngayon ay dadako po tayo sa pop atin pong panalangin. Sabi po, nais ko pong basahin yung sinasabi po sa Marcos 11:24. Ito po ay tungkol sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Kaya't sinasabi ko sa iyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap namin yun. Ngayon po sa ating pananalangin, sa ating pong pagtatype ng ating mga prayer request dyan, tanghawakan na po natin na tinugon na po ng Panginoon ito pong ating mga prayer request na ito. At ang promise po ng Lord, dahil pinanghawakan po natin, ipagkakaloob po ito ng ating Panginoon. Amen. Okay, ngayon po ay manalangin na po tayo. Hallelujah. Let's pray po para sa panalangin ni Kuya Buddy. Requesting prayer for his friend si Eddie na nasa US na nag-undergo ng chemotherapy para sa kanyang sakit. At praying also for the good results sa mangyayari na therapy na ito sa kanyang katawan. Salamat po, katagpuin mo ang kaibigan ni Kuya Buddy sa Amerika. Hindi po maiksi ang iyong kamay para siya po ay hipuin at ma-receive niya, Lord, yung healing touch mo. Let there be miracle sa buhay ng anak mo na ito. At kami po ay nakikiisa sa panalangin na ito ni Kuya Buddy for his friend. Ang dalangin rin po ang panalangin ni Ate Mirna Valdivia ay para sa complete recovery ng kanyang kapitbahay na si Joseph dahil sa stroke. Salamat Lord, we pray lahat ng cells, nerves ng katawan ni Joseph na ito na na-stroke ay gisingin mo, Panginoon, para siya po ay makarecover ng maayos. Maraming salamat, patuloy mo na gamitin si Ate Mirna para sa sitwasyon na ito ng kanyang kapitbahay na si Joseph ay she can minister your goodness sa buhay ni Joseph. Kay Kuya Nerik rin po, nagpapasalamat sa mga blessings na binibigay mo sa kanyang family at ikaw palagi ang pinupuri nila that you answer their prayers on time, hindi ka nagkukulang. Yes, Lord, we rejoice with this family for your goodness. And thank you rin po sa healing and answered prayer ni Sister Arlene De Leon. Salamat po sa kagalingan ng kapatid na ito. Ganon din kay Silem Betito, praying na maging okay na ang family ko at mawala ng ubo ng aking anak. Salamat po Panginoon, strengthen the immune system ng mga bata ng kanyang mga anak at anyone pa po na may mga ubo at sipon. Salamat po Panginoon for your healing touch. Salamat sa lahat ng provision na ibinibigay mo sa mga anak mo na ito na nagtitiwala sa iyo. In Jesus' name, Amen. Ayan, patuloy po tayong manalangin. Prayer request po mula kay Dolores. Papuri sa Panginoon sa lahat ng prayer niya na lagi po kasama lagi niya pong kasama ang Panginoon. Thank you, Jesus, sa patuloy na pagpapadama mo kay Sister Dolores ng iyong testimony.
ay galing po kay Ate Mai Rivera. Salamat po sa healing kay Kuya Nerik. O Lord, ito po ang pinupuri namin sa kagalingan. Ito po kay Kuya Nerik. At kiniklaim po nila yung yung answered prayer pa para din sa ibang prayer request po nila para kay Kuya Nerik. Dalangin din po sa kagalingan po kay Jessie Rivera, lead ng therapy, saka po kay Cora Dolay, naka-confine on dialysis sa Quezon. At ganun din po, dalangin din po na ma-approve ang scholarship ni Lena para sa kanilang university. At ganun din po kay King O Lord, protection, provision, wisdom, and guidance para sa kanilang anak. At dalangin din po na magkaroon po ng bagong clients para sa kanya O Lord. Dalangin ko po sa mga may karamdaman na ito na itinaas sa iyo ni Ate Mai O Lord. Narinig mo po ang kanyang panalangin, narinig mo po ang kanyang hinahiling Panginoon. At dalangin ko na ito yung Diyos na hihipo, Panginoon, sa katawan ng mga anak mo na ito na may karamdaman. Mararanasan po nila yung kagalingan mo sa iyo. Hindi po namin na ikaw yung mag-a-approve ng mga scholarship at ikaw magpuprotekta at magbibigay ng bagong kliyente para kay May Honor. Pinangahawakan po namin ito at itinataas namin sa iyo. Panginoon, 21:19, kapag wag na Panginoon, salamat po sa salita mo na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Kaya patuloy po kaming lumalapit sa iyo para rin, Lord, itong ating yung para rin, Lord, kanya mga meditation kay John Ibanez at kay Dionisio Lim. Ikaw, Lord, ang aming dakilang manggagamot. Abutin mo, Lord, ang mga taong ito na inilalapit namin sa iyo. Ganon din, Panginoon, ang panalangin ni Ate Jo, kagalingan para sa Diyos sa ospital na tumaas ang kanyang platelet count. Kalakasan para sa kanyang chemotherapy, provision para sa kanilang mga financial needs. Para sa mga bukid. Lord, ikaw po ang Diyos, wala pong sa iyo. O ang sitwasyon ng mga tao na oras Panginoon, hilingan ni Ate Beth para kay Ate Mila at kay Kaka, Panginoon, na sila'y bumalik doon ay nagkasama sila, Lord. Hindi bitang ay o na lugar, Panginoon, ang kapangyarihan mo, katagpuin mo po sila. Ano man wrong Lord, dun sa pagdating nila roon, Lord, ang kanilang kalakasan. Panginoon, dahil meron kaming katiyakan na ikaw ang Diyos na dumidinig ng aming mga panalangin. Kaya namin lahat ipapasalamat ngayon pa at pangalan Panginoon. Amen. Panginoon, nakikigalak po kami sa pagkakaroon ng trabaho, ang mister ni Sister Lorna Parpan Mauricio. Thank you po. Tunay nga po na ikaw ang nagkakaloob para sa iyong mga anak, and we include yung mga wala ring trabaho, kung gaano mo i-provide ang work para sa asawa ni Sister Lorna, ganun din po ang gawin mo sa mga wala pang work. Yung work po na nakakalugod sa iyo, Panginoon. Thank you. Ganun rin po ang prayer request ni Ate Joanne, na dumaloy po ang kagalingan para sa mga kapatiran na nasa hospital,
manormalize ang blood pressure ng mga matataas ang BP at mga nag-undergo ng chemotherapy dahil sa breast cancer. Katagpuin mo muli ang mga anak mo na ito na physically they are challenged, Lord. Maraming salamat because healing comes from you. You are our healer in the name of Jesus. Thank you po, Panginoon. Ganon din po kay Ate Daisy Simon. Siya po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng blessings na ipinagkaloob mo po sa kanyang family. At ang katugunan din ng kanyang dalangin na siya ay makapag-umpisa na ng cell group. Salamat po, Lord. Salamat po. Tunay nga po na sa lahat ng nagdi-desire na sila ay makapaglingkod, makapagsimula ng discipleship cells, ikaw po ang magbibigay ng mga tao na ah, nais pa na mag-grow sa'yo. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Itinataas rin ni Ate Daisy ang kanyang anak na sina Christian at Alexi na nag-celebrate ng birthdays nila. Thank you, Lord, sa mga anak na ito ni Ate Daisy. Blessed happy birthday to Christian and Alexi. Pagpalain kayo ng Panginoon at mabigyan pa po kayo ng buhay na ipagamit sa Lord. Buhay na may pagmamahal at takot sa Panginoon. Lord, thank you sa lahat ng mga pasasalamat at prayer requests na ito. In Jesus' name. Patuloy po na ipanalangin natin ang mga panalangin nito ni Brother Benji, si Sir Ruel, at ating Nina mula po kay Benji. Pasasalamat po sa Panginoon at na-opera na po ang kanyang mata. Patuloy niyo po na samahan si Yen sa dorm at masama ang kanyang pakiramdam. Pagalingin mo po siya, Panginoon, O Lord God. Ito po ang sumama sa kanya, O Lord, dun sa kanyang tinitirhan ngayon at gamitin mo po, Panginoon, yung mga gamot para gumanda ang pakiramdam ni Lian, O Lord, dun sa kanyang nararamdaman ngayon. At dalangin ko din po sa kay Kerwell, panalangin para sa kanyang kaibigan na si Jones, na may pinagdaraan ng problema sa pamilya. Natulungan siya ng Diyos na malagpasan ito. Ikaw ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng lakas at turuan mo din po siya, Panginoon, na magtiwala sa iyo, O Lord. Bigyan siya ng kalakasan ng Panginoon, pag-asa at kapayapaan sa kanyang puso. Ang wisdom din, Panginoon, mula sa iyo at ang leading ng banal mong Espiritu na magpakita sa pagkikita po nila bukas na mapagpala siya at ang kaniyang tahanan ng iyong salita. Katagpuin mo po siya at ang kanyang buong pamilya, O Lord. Maging si Kuya Ruel, Panginoon, i-bless mo po si Kuya Ruel ang kanyang puso. Bigyan niyo po siya ng wisdom, yung kanyang pagharap dun sa kanyang kaibigan at gawin mo siyang pagpapala, Panginoon, spiritually, Panginoon, dun sa kanyang kaibigan na ito. Panalangin ko din po kay Ate Mirna, sa Livia. Panalangin po para kay Sade, De La Rosa, suffering from mental disorder, proper care and treatment from your family, O Lord. Dalangin ko, O God, na wala pong mahirap na karamdaman sa iyo, Panginoon. Itong si Sade, Panginoon, itinataas po namin sa iyo. Alam po namin na kaya niyo po siyang pagalingin, Panginoon. Kaya niyo pong isaayos, Panginoon, yung kanyang pag-iisip, O Lord. Dalangin ko din na ang kanyang pamilya, Panginoon, ay bigyan mo po ng pangunawa at mabigyan, Panginoon, sa atin ng nararapat, Panginoon, na treatment, O Lord. At dalangin ko din ang wisdom, spiritual and financial blessing para kay Mark, sa family at saka sa business, O Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang business na ito ng kanyang anak, O Lord, at ng kanyang family in Jesus. Amen. Sama-sama po tayong lumapit, ipanalangin sa trono ng mahabaging Diyos ang panalangin ni Ate Carmi, ni Jackie, ni Ate Ami, at ni Maylin. Lord, dakila, nagpapasalamat kami. Ikaw ang Diyos na tunay na maaasahan namin. Kaya nilalapit namin, Lord, palain mo po ang pamilya ni Ate Carmi, protektahan niyo po sila, ingatan, your lahat
gabay ikaw po ang bigay sa kanila, Panginoon, ng wisdom. At lagi, yung good health, iparanas mo po sa kanila. Nagpapasalamat po kami, Lord, nakikigal kami sa pagpapasalamat ni Ate Jackie Lou sa lahat ng pagpapasalamat sa kanila. Patuloy kami ng kagalingan niya, Lord, ang kanyang nararanasan, kanyang sitwasyon ngayon. Sa iyo po namin siya itinitiwala ang pag-iingat mo at paggabay sa kanya sa araw-araw, maging sa kanyang mga anak na si Jules, para Lord, yung wisdom sa kanyang final exam, maging Lord doon sa kanyang tuition para sa third semester. Gabayan niyo po at ingatan siya. Dalangin po namin, Lord, yung financial provision para sa kanyang munting hanap buhay. Ikaw po ang magpala nito, padamihin mo po ito. Ikaw po, Lord, ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Gabayan mo po ang buong pamilya niya. Para po kay Ate Ani, ang kagalingan, Lord, para kay Aina sa kanyang calf. Ingatan mo po, Lord, batang ito, magiging sa kanyang pagpasok at pag-uwi sa eskwela, bigyan mo po siya ng katalinuhan. Lord, tinataas po namin sa iyo itong sitwasyon ni Baby Tala. Ikaw, Lord, ang nakakita ng sitwasyon ng batang ito, pinagmumulan na ito. Ikaw, Lord, gaayos ng sitwasyon ng bawat sistema ng batang ito. Salamat po dahil mayroon kaming katiyakan na ang Diyos na nilalapitan namin ang siyang dumidinig ng aming panalangin. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pasasalamat. Ngayon pa lang, in Jesus' name, amen. Wait lang. Panginoon, dinadalangin rin po namin ang request ni Ate Beth Candelaria para sa favorable na result ng kanyang blood works at lahat ng tests na nangyari. At may isa pa po para bukas. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang mag-take control. Ang favor mo po ay maranasan ni Ate Beth at maraming salamat sa maayos na resulta nito. Panginoon, sa iyo po ang pinanggagalingan ng maayos na health ng iyong anak. So we pray, we agree po dito sa request ni Ate Beth. Ganon din kay Robbie Caballero. Nagpapasalamat po siya sa lahat ng blessings sa kanyang family at sa iyong paggabay at pag-iingat sa kanila. Salamat, nagpapasalamat rin po siya sa provision na araw-araw na may pambaon at pambayad ng bills. Ganon rin po sa pagkapanalo ni Alexa at sa mga awards na natanggap niya. Thank you, Lord, sa mga ganito po na pagkakataon na ang mga anak mo ay nagsasucceed. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Tanggapin mo po ang papuri ng magulang na ito para sa kanilang anak. At salamat muli po sa araw-araw na pagsama mo sa kanila. Thank you rin po sa pasasalamat ni Isosiles Santos. Salamat sa mabiyayang blessing mo, Panginoon, sa kanya, mapamaterial o spiritual. At siya rin po ay nananalangin para sa bago na food cart at mapagawa ang kanilang bahay at para sa negosyo nila. Ikaw po ang pinanggagalingan ng lahat. You are the source of everything. So I pray that you will continue to bless our brother. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy niyo po akong samahan sa pananalangin po para sa prayer request ni Kuya Ruel at ni Sir Joyce. Mula po kay Kuya Ruel, pasasalamat po sa Panginoon sa lahat po ng pagpapala at pag-iingat na ipinagkakaloob ng Panginoon sa kanilang pamilya. Thank you, Jesus. At patuloy din po na panalangin para sa guidance, protection, good health, at provision para sa kanilang buong sambahayan sa pagtatrabaho niya, sa pagpasok ng kanyang mga anak, O Lord, sa pang-araw-araw na ginagawa nila, O Lord, ay dalangin ko na patuloy niyo po silang
palakasin, O Lord, at patuloy na katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Ganoon din po, pagkalooban ng wisdom sa pag-aaral ang kanyang mga anak, Lord, samahan niyo po, Panginoon, ang wisdom, ang maranasan, Panginoon, ng kanyang mga anak ni Keruel sa kanilang pag-aaral, at ang provision mo nga po, Panginoon, para sa kanilang mga gastusin araw-araw, sa mga pambaon sa mga anak at pambayad sa mga bills, O Lord, ay pinagkakatiwala po nila din sa iyo, O Lord, at blessings in favor po para sa trabaho ng kanyang asawa. Gagawin mong blessing din, Panginoon, si ate doon sa kanyang trabaho, O Lord. At ganun din kay Joy Pasha, dalangin po niya sa Panginoon sa Sunday, may game na sila, G volleyball team, naway ingatan at manalo po sila, O Lord. Mula po, Panginoon, ang team ni G, ang buong grupo po niya, Panginoon, itinadalangin po namin sa iyo na proteksyonan niyo po sila, ilayo niyo po sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan na posibleng madulot ng kanilang paglalaro, O Lord. At tinadalangin din po namin, nabigyan niyo po sila ng sigla, at na sa ganon ay maipanalo po nila yung laban sa tulong mo, Panginoon. Pagsisikap din po kay Thea, Janry, at Astrid, maging malakas po sila palagi at ang kanilang pangangatawan, O Lord. Thank you, Jesus, sa lahat po ng panalangin na ito. Itinataas po namin ito sa iyo, Panginoon. Amen. Tuloy po tayo. Bakit sa idulog ng panalangin ni Christine? Siya po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng blessing. Ang panalangin din niya, Lord, ang patuloy na paggabay mo, proteksyon, provision, maging ang pinansyal, Panginoon, ikaw po ang pinagmumulan nito. Pagkalooban po ninyo sila sa araw-araw na pangangailangan, ingatan nyo din po ang buong sambahayanan nila at pagpo-provide sa kanilang pangangailangan. Salamat, Lord, dahil alam po namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapalang ito. At maraming salamat din po, Lord, ang pagpapasalamat ni Alexa sa iyo, sa paggabay mo, sa bawat event nila sa school, sa competition na sinalihan nila. Nawa, Lord, ikaw po ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanya ring pamilya. At pagalingin nyo rin po, Panginoon, siya, anuman, Lord, ang kanyang nararamdaman sa oras na ito, hipuin mo po ito, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Salamat. Ganon din po, Panginoon, ang kahilingan ni Lorna, Panginoon, na magkaroon ng maayos na pagbubuntis ang anak niya, si Donna, kagalingan sa sakit niya, Lord, sa hyperthyroid. Loobin niyo po, Panginoon, na maging girl ang kanyang magiging apo, Panginoon, na maging healthy, na baby ito, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang nasa iyong kontrol ang lahat, Lord. Ano man po ito, kung ano po yung ipagkakaloob mo, yung kalooban mo ang masunod, isang malusog na bata po ang ipagkaloob ninyo. Salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, kami po ay sama-samang nagpupuri at patuloy na humihiling para sa mga kahilingan na ito ni Lorna, ni Alexa at ni Christine. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Nakikisa rin kami, Panginoon, sa dalangin ni Ate Luz. Para sa family po ni Vanji Tersol, para sa guidance, protection at financial provision mo po. Ganon din po ang healing at kalakasan para kay Rohel Reyes. Ang karunungan at sipag sa pag-aaral ni Samantha Tersol. At mga unspoken prayer requests para kay Jerkens Tersol. Salamat po, pangunahan mo at gabayan mo ang mga anak mo na ito. Kay Ate Lynn, ang kanyang prayer rin ay comfort para sa naiwang family ni Sunny Villon. Kagalingan sa karamdaman para kay Ate Mariluz Subalyo sa pagka-stroke, si Christopher Igualada sa gallstone, si Joanne Plamo na stroke ang tatay. Dalangin ko sa mga sakit na ito, ikaw ang kanilang kagalingan sa pangalan ni Jesus. At ang maayos rin na panganganak ni Ruby
ngayong last week of February. Maraming salamat po. Bigyan mo ng kalakasan at maayos na panganganak, maayos na baby, pagsilang ng baby na ito. Ganon din ang paglagong espiritual ng lahat ng mga OBS members sa Muzon Church Planting. Thank you, Lord. I-bless mo ang mga nangunguna dito, si Kuya Cesar at mga kasama at si Ate Lynn. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy po na panalangin mula kay Ate Armin Puntud at Ate Carmi, Los Dominda at Suzette. Mula po kay Ate Armin, prayer request po niya sa kaniyang mga manugang Army sa pananakit po ng lower back niya at healing din para kay Princess Anne na sumasakit din ang kanyang likod. Hagudin mo po, Panginoon, ang kanyang likod ngayon. Lord, pinangahawakan po namin ngayon, ipuin mo po ang kanyang likuran at mararanasan po ng kagalingan. Lord, thank you, Jesus, sa kagalingan po na ipagkakaloob mo po sa kanyang mga manugang, O Lord. Kay Carmi, Lord Jesus, send your healing power sa father ni Kathleen and sa mother ni Lalaine Francisco. Ano man, Panginoon, yung kanilang karamdaman, O Lord, itinataas po ito ni Ate Carmi sa'yo. Padaluyin mo po, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang mga may karamdaman na katawan. Mula po kay Ate Luz, panalangin, karunungan at katiyagaan sa pag-aaral po kay pag-aaral ni Amir sa assessment and midterm examination nila sa February 13 and 14, O Lord. Dalangin ko na bigyan mo po pa ng madaming talino si Amir, Panginoon, para doon sa kanilang exam, Panginoon, ay magawa po niya ito ng maayos, O God. Prayer din po para sa provision sa pag-aaral ni Jam, O Lord. Tatagpuin mo nga po sila, Panginoon, at ikaw ang magpala sa sambahayan na ito. Mula kay Suzette, panalangin din sa kagalingan sa likod na angel na sumasakit at paggabay at pag-iingat sa kanila ni Ralph sa araw-araw in Jesus' name, O Lord. Ang kagalingan din mula sa likod ni Angel, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may kakayanan na magpagaling at mag-ingat sa kanila in Jesus' name. Amen. Ang sabi na salita ng Panginoon, dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kaya Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo para sa kahilingan na ito ni Ate Beth, na complete healing para po kay Kuya Edwin niya doon sa kanyang quadruple heart bypass last December. Lord, ikaw po ang magpapalakas, ibabalik mo Lord ang kalakasan ng Kuya Edwin ni Ate Beth. Na Lord, wala pong imposible sa iyo, na patuloy Lord na mag-improve ang lahat ng kanyang mga katawan, Panginoon. Anuman, Panginoon, ang mga napinsala, ikaw rin Lord ang mag-aayos dahil ikaw ang lumikha sa kanya. Patuloy po, idinadalangin namin sa iyo ang lahat ng kagalingan sa lahat ng relative niya na nandoon, na nag-undergo, Panginoon, ng chemotherapy. We claim your complete healing, Panginoon, para sa lahat ng ito. Alam po namin, ikaw ang Diyos na mabiyaya at Diyos na mahabagin. Dalangin, Lord, namin sa iyo ang kahilingan ni Kuya Bong, yung blessing sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, protection, good health, provision, sa lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Protektahan nyo rin at gabayan ang mga anak niya na si Mark, na nasa Cebu, Panginoon, at sa lahat, Lord, ng mga work-related travel niya. Ang protection mo, ang patuloy na maranasan ng batang ito. Alisin mo, Lord, ang pag-aalala sa kanyang mga magulang dahil ikaw ang pinagtiwalaan nila. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa pasasalamat ni Kuya Robert, Lord, sa matagumpay na anniversary celebration nila last Sunday doon sa OBS nila sa Don Mariano. Tunay, Panginoon, ang gawain mo ay ikaw, Lord, ang patuloy na magpapala. Salamat sa katagumpayan ng gawain na ito. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Patuloy namin na dinadalangin ang prayer request ni Sister Lorna Mauricio na
para sa kagalingan ng mga may sakit, Maypas Habak, May Medyado, Kane ni Francisco, Carol Mercaida, at si Lisa Parpan, maging sa lahat po ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan na may karamdaman, naway gumaling na po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakikiisa kami sa panalangin ng kapatid na ito, Panginoon. Ganon din po ang hiling ni Ronalyn Monteza para sa kanyang mama na si Erlita. Bigyan mo po siya palagi ng magandang pangangatawan at hindi na po sumakit ang kanyang ulo. Thank you, Lord. Yes, we agree. Ganon din uli kay Ate Beth Candelaria, praying para sa blessing mo sa lahat na nag-sponsor during the Balikbayan Gathering noong February 4. Maraming salamat po sa mga nag-pledge para sa Project TWC at patuloy ka pa po na mangusap sa mga nagpipray pa kung magkano ang kanilang ibibigay. Everything, you are the source of everything. Kaya salamat po sa mga blessing na ito na ipapadaan mo sa aming mga kapatid for TWC. In Jesus' name. Panalangin po mula kay Ate Christine Valle. Samahan niyo po ako na itaas ito sa ating Panginoon. Panalangin po niya para sa lubusang kagalingan na ubo at sipon nila ni Jada, Marisa, Abigail at Kuya Al. Dalangin din po namin yung fast healing, recovery, and spiritual breakthrough sa bayaw niya na si John Lawrence Valle. Dalangin din po for Ate Dory na mag-undergo po ng operation sa kanyang mata bukas, O Lord. Gamitin mo, Panginoon, samahan mo yung mga doctors, O Lord, na gagawa po nitong operation na ito. Maging maayos po, Panginoon, nawa ang resulta na to, O Lord. Kagalingan sa stroke ng friend nila na si Mane. Complete healing and spiritual breakthrough din po sa tito niya na si Rodolfo. At praying din po sa favorable result ng laboratory nila sa Saturday ng mama po ni Ate Christine, Kuya Al at ni Ate Marisa, Inay Antoinette at ni Manilyn. Dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng itinaas na ito ni Ate Christine, mula, Panginoon, sa mga maayos na resulta, sa mga kagalingan, sa protection, provision, O Lord, ang tinataas po namin ito sa iyo, O Lord God. At mula po kay Joel, praying para sa mga may sakit sa kanilang pamilya at sa kalakasan ng kanilang pamangkin ang ipinagkakatiwala po nila sa iyo, Panginoon, at sa inyo sila nagtitiwala, Panginoon, ng kagalingan mula sa kakaramdaman ng kanilang mga mahal sa buhay, O Lord. Salamat po, nakikiisa po kami sa kanilang mga panalangin. In Jesus' name. Amen. Itulog sa ating Diyos ang panalangin ni Ate Lynn at ang kanyang pagpapasalamat. Lord, thank you po sa maayos na pakiramdam ng kanyang kapatid na si Hazel na nakapag-laboratory na rin, Panginoon. Dalangin niya na ma-check up na siya ng doktor. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang nag-aayos ng sitwasyon ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. At dalangin namin yung favorable result sa lahat ng ito. Dalangin din po namin, Lord, yung proteksyon at guidance sa Sitio Victoria OBS at blessing sa patuloy na paglago nito. Lord, ikaw po ang gumamit sa mga anak mo doon na humahayo. Ito sina Kuya Bong. Gamitin mo po sila mightily para sa iyong kapurihan. Hipuin mo po ang mga puso ng mga tao na nakakapakinig ng iyong banal na salita. Tinataas din po namin, Lord, ang pasasalamat sa iyo ni Joy sa pagdaraos ng birthday ng kanyang anak na kahit po nawala ng work, ang asawa niya ay binigyan niyo pa rin, Lord, sila ng blessing para maigapang ang 1 taon ng baby niya. Hindi mo sila pinabayaan sa ganitong pagsubok. Kaya patuloy, Lord, nagpapasalamat po sila. Nakikigala kami, Lord, sa iyong kabutihan na ipinaranas sa kanila. Kaya, Lord, ikaw na po ang kanilang binibigyan. Patuloy, Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan sa araw-araw at patuloy na gabay. Sa lahat ng pagsubok na ito, makita nila, Panginoon, ang layunin, ang purpose mo na lalo silang magtiwala, maging mapagpasalamat sa iyo.
dahil ikaw, Lord, ang katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Thank you rin po Lord sa prayer praise, sa praise item ni Michelle Collado. Salamat sa kagalingan ni Gio at ang pagsama mo sa kanila during the time na nasa hospital ang mag-asawa na ito, ganun din ang kanilang nanay, maging sa pagpo-provide mo ng kanilang pangangailangan. Thank you, Lord, for everything. More than words can say. You are the giver and sustainer of life. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat pong muli sa bawat isa sa nag-send po ng kanilang prayer request. At ngayon po ay patuloy po ang ating mga paalala po para sa ating mga offering, tithes and offering. Patuloy po na pina-challenge po tayo na ipagkaloob po natin ito. Maging faithful po tayo at ang pangako naman po ng Lord ay ipupuhos niya ang kanyang masaganang pagpapala sa atin. At ganon din po ang ating Sunday worship service. Alas 8 po ito ng umaga. Patuloy po tayong mag-imbita para dito. At kasunod po ng ating Sunday worship service or kasabay, meron din pong children's service. Kaya kung meron po kayong mga anak, mga apo, ay isama nyo rin po sila para po matuto din po sila habang bata pa ay natuturuan natin po sila. At meron po tayo dong mga teachers para po mula sa mga bata hanggang po sa grade 6. Meron pong nakalaan na teachers para sa kanila. Okay, at ang Power of Prayer po tuwing Wednesday, 7 p.m. Patuloy po tayo na tumutok, abangan po natin at patuloy po tayo na makiisa sa gawain na ito ng ating Panginoon. Okay, so dyan po, meron po tayong Facebook Live. So may Facebook page, I mean po. At para po sa mga hindi pa naka-follow ay ang gawin nyo lang ho, i-search nyo lang ho sa inyong Facebook, ang Damisaya Community Church, and then lalabas na po doon at i-click nyo po yung follow para po maging updated po tayo sa sa mga bagong post po sa mga live stream po ng ating church po, ng Damisaya Community Church. At sa mga ibang announcement po na pinapadaan po through Facebook po. Okay, so maraming salamat pong muli sa bawat isa na nakaisa po natin ngayong gabi sa atin pong mga nagta-travel o nagbabiyahe na nakasama po natin sa ating pananalangin. Maraming salamat po. At ngayon po ay nais ko pong tawagin si Pastor Ramiden para po sa pangwakas po na panalangin and benediction. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bawat isa po, itaas natin ang ating kamay para sa panalangin, our closing prayer. Salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin sa iyong kabutihan. Sa lahat ng mga panalangin at kahilingan na aming naitaas ngayong gabi, thank you, Lord. Tinatanggap namin ang iyong kabutihan at nailatag na namin ang lahat na ito sa iyong harapan, lahat ng mga prayer requests, lahat ng mga pasasalamat. Sa iyong harapan, ito po ay aming ibinigay. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming tagapagtaguyod. Patuloy mo na pagpalain ang bawat isa at samahan kami sa aming paghiwa-hiwalay, maging may maayos na pagpapahinga ngayong gabi. Sa nalalabi pa na araw o taon ng aming buhay, kung ano po ang niluloob mo, Panginoon, inaalay po namin ito sa iyong pangalan. Malugod ka po, even as we lay our head to rest. May you be glorified. May you continue to speak into our hearts as we rest tonight. Kausapin mo po kami even in our dreams, O Lord. Sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat. Ito ang aming dalangin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
Amen. Amen. Okay, thank you so much po. Gusto ko rin pong pasalamatan si Pastor Ramiden, ang ating pong speaker at nakasama po natin as prayer needs for tonight. Naging po si Ate Dolor. At syempre po, hindi po masasakatuparan ito. Kung napansin niyo po kanina, medyo delay po tayo. Nagkaroon po tayo ng konting problema sa ating pagla-live. Nice ko rin pong pasalamatan si Ate Amor, si Ate Carmela, si Ate Mai, andyan po sila at ang ating pong director for tonight ay si Chairman Romy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakasama po namin hanggang wakas sa pananalangin, hanggang matapos po ito ay maraming salamat po. See you next week po. Pagpalain po lahat tayo ng ating Panginoon at patuloy po tayong nanghawakan sa kanyang mga pangako. God bless po. Bye-bye!